Isang malakas na pagbuhos ng malamig at maruming tubig ang biglang bumasa sa kanyang likod. Napapitlag si Samantha. Naramdaman niya ang paghapdi ng kanyang balat, kasabay ng amoy ng alikabok at lumang basahan. Napakuyom ang kanyang mga kamay sa hawak na panlampaso. "Oops, sorry kapatid, hindi kita nakita." Ang boses ni Rina ay puno ng sarkasmo, kasing talim ng mga piraso ng bubog. Dahan-dahang lumingon si Samantha. Nakatayo roon ang kanyang kapatid sa ama. Suot ang isang mamahaling bestida. Ang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-asar ng ngiti. Ang balde na pinaglagyan ng maruming tubig ay nasa paanan nito. "Bagay sa'yo," bulong ni Rina. Sapat lang para marinig ni Sam. Ang isang basahan na babagay lang sa maruming tubig. Kinagat ni Samantha ang kanyang labi upang pigilan ang panginginig niyon. Hindi siya sasagot. Hindi siya iiyak. Ilang taon na niyang sinasanay ang sarili na lunukin ang bawat salita, bawat insulto. "Huminga ka lang, Sam. Huwag kang iiyak sa harap niya." "Rina, Samantha, bumaba kayo rito." Ang utos ay nagmula sa kanilang ama, si Nestor Velasquez. Malamig at walang emosyon, gaya ng dati. Agad na nagbago ang anyo ni Rina. Isang matamis na ngiti ang ipinalit niya sa kanyang mukha. "Coming, Daddy!" Sigaw niya bago muling bumulong kay Sam. "Magbihis ka. May mahalagang bisita si Daddy at ayusin mo yung itsura mo. Mukha kang pulubi." Iniwan siyang basang-basa at nanginginig sa lamig. Para kay Rina, isa lang siyang anino sa loob ng mansyon na ito. Ang anak sa labas, ang paalala ng isang pagkakamali na pilit tinatago ng kanilang ama. Sa kanyang maliit na silid, kinuha ni Samantha ang nag-iisang disenteng bestida na pag-aari niya. Luma na ito, bigay lang ng dati nilang katulong, ngunit malinis at plansado. Habang nagbibihis, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa sala. "Nasa bingit na tayo ng pagkalugi. Ang kumpanya, mawawala na sa atin." Napahinto si Sam sa pag-aayos ng kanyang buhok. Pero may isang paraan. Pagpapatuloy ni Nestor. Si Damon Sarmiento, ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Pumayag siyang tulungan tayo. Narinig ni Sam ang tuwang-tuwang boses ni Rina. "Si Damon Sarmiento? Daddy, siya na ba ang ipapakasal mo sa akin?" Isang sandali ng katahimikan. "Halos ganun na nga," sagot ni Nestor. "Mamayang gabi, may isang business party. Nandoon siya. At kailangan nating lahat na pumunta para formal na ayusin ang lahat. Kasama ka, Samantha." Nabitawan ni Sam ang suklay. Tinawag siya ng kanyang ama. Pagbaba niya, sinalubong siya ng malamig na tingin nito. Hindi man lang nito pinansin ang suot niya o ang pamumula ng kanyang mga mata. "Ikaw ang susi rito, Samantha," sabi ni Nestor. Ang mga salita ay tila mga bato na ibinabato sa kanya. "Gawin mo ang lahat para makuha ang simpatya ni Mr. Sarmiento. Ipakita mong isa kang Velasquez." Isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Sam. Kahit alam niyang laso nito. Kailangan ako ni Itay. Sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya ay may silbi siya sa pamilyang ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho pagdating nila sa party. Ang lugar ay puno ng nagkikislapang ilaw, mamahaling pabango, at mga pekeng na ngiti. Si Sam ay parang isang multo sa gitna ng karangyaan, sunod lang ng sunod sa kanyang ama at kapatid. Bawat tingin na natatanggap niya ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. "Tingnan mo yung babaeng yon. Sino siya? Ba't kasama siya ng mga Velasquez?" Bulong ng isang babae. "Baka bagong katulong." Sagot ng isa pa na may kasamang mahinang halakhak. Napakayuko na lang si Samantha. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang magtago. Nakita ni Rina ang kanyang paghihirap. Lumapit ito. May dalang kopita ng champagne. Ngumiti ito nang matamis sa isang grupo ng mga bisita bago bumulong sa kanya. "Huwag kang mag-alala, Sam.
malapit nang matapos ang pagpapanggap mo. At sa isang iglap, sinadya ni Rina na matapilok at itulak siya. Tulak. Nawalan ng balanse si Samantha. Bumagsak siya at sa kanyang pagbagsak ay natabig niya ang isang waiter na may dalang tray ng mga inumin. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw at ang lahat ng champagne ay tumapon sa isang matabang ginang na suot ang isang puting-puting gown. Natahimik ang buong paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakaluhod sa sahig, basang-basa at napapalibutan ng mga basag na kopita. "Oh my God! Samantha! Anong ginawa mo?" Sigaw ni Rina. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat. "Wala ka talagang kwenta. Pati ba naman dito? Gumagawa ka ng eksena. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ni Madam Corpus. Patawad po. Hindi ko po sinasadya." Nanginginig na sabi ni Samantha habang pinipilit na tumayo. Ngunit ang bawat salita niya ay nalunod sa galit ng ginang at sa mga bulungan ng mga tao. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig. At sa gitna ng lahat ng yon, sa gitna ng mga mapanghusgang tingin, isang pares ng mga mata ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakatayo sa di kalayuan ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng isang perpektong itim na suit at may aurang hindi kayang baliin ng ingay sa paligid. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay madilim at malalim. Hindi ito nakatingin sa kanya ng may awa o pangungutya, gaya ng iba. Nakatitig ito sa kanya na tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa. Siya si Damon Sarmiento. Pinunasan ni Sam ang kanyang luha at mabilis na tumalikod. Ngunit huli na ang lahat. Tila isang magnet ang presensya ng lalaki. Naglakad ito, dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay may bigat. Nagpatahimik sa mga nagbubulungan. Naghiwalay ang mga tao upang bigyan siya ng daan. Inasahan ni Sam na lalapitan nito si Rina o ang kanyang ama. Ngunit nagkamali siya. Nilagpasan nito si Rina, nilagpasan nito si Nestor, at huminto ito sa mismong harapan niya. Sa harapan ng babaeng duguan ang tuhod at basag ang puso. Itinaas ni Damon Sarmiento ang kanyang kamay, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para kunin ang atensyon ng lahat. At sa isang boses na malamig at may bigat, bumigkas ito ng mga salitang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. "Ikaw." Napatingala si Samantha. Sinalubong ang mga matang puno ng misteryo. "Ikaw ang gusto kong makausap." Pinagmasdan ni Damon Sarmiento ang babaeng nasa sahig, si Samantha. Nakita niya ang lahat. Ang pagkukunwari sa mga mata ni Rina, ang kalkuladong desperasyon sa mukha ni Nestor, at ang tahimik na pagtanggap ng kahihiyan sa dalaga. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa isang butil ng luhang pumatak mula sa mata nito, may nakita siyang iba. Hindi pagsuko, kundi pagpipigil. Isang dignidad na pilit winawasak ngunit hindi nagpapatibag. At sa isang iglap, bumalik sa kanya ang isang alaala. Isang batang lalaki nakatayo sa labas ng isang malaking gate sa ilalim ng malakas na ulan. Kinakatok ang bakal na tarangkahan. Sumisigaw ng salitang itay. Ngunit walang nagbukas. Ang tanging isinukli sa kanya ay ang utos ng isang matandang babae mula sa intercom. "Wala kang lugar dito. Anak sa labas. Huwag ka nang babalik." Ang sakit na yon. Ang pakiramdam na itinakwil ng sarili mong dugo. Iyon ang nakita niya sa mga mata ni Samantha. Napatiim ang kanyang bagang. Kinamumuhian niya ang kahinaan. Ngunit ang nakikita niya kay Samantha ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nababalutan ng sakit. Kaya't naglakad siya. Kaya't nagsalita siya. "Ikaw ang gusto kong makausap." Ang mga salitang iyon ay parang isang anunsyo ng digmaan sa pandinig ni Rina at Nestor. Agad silang lumapit.
nag-uunahan sa pagpapaliwanag. Mr. Sarmiento, pagpasensyahan niyo na po ang kapatid ko. Medyo clumsy lang po talaga siya, sabi ni Rina habang kumakapit sa braso ni Damon. Ngunit tinabig lang ni Damon ang kamay nito. Sa isang private room, ngayon din, utos niya. Ang tingin ay nakapako pa rin kay Samantha bago ito tumalikod patungo sa isang conference room. Sa loob ng silid, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Agad na nagsimula si Nestor. Mr. Sarmiento, tungkol sa kasunduan natin. Binabago ko ang kasunduan, putol ni Damon. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya umupo, nanatili siyang nakatayo. Isang tore ng kapangyarihan sa harap ng naguguluhang pamilya. Ang orihinal na plano ay ang tulungan ng kumpanya ninyo kapalit ng isang engagement. Ngunit ang nakita ko ngayong gabi ay hindi katanggap-tanggap. Tumingin siya kay Rina na agad namutla. Hindi ako nakikipag-alyansa sa mga taong walang breeding. Sir, Rina is a good daughter. Ang nakita ko ay isang babaeng walang ginawa, kundi ipahiya ang sarili niyang kadugo sa harap ng maraming tao. At ang nakita ko sa inyo, baling niya kay Nestor, ay isang amang hinahayaan lang itong mangyari. Natahimik ang lahat. Huminga ng malalim si Damon. Gayunpaman, itutuloy ko ang pagtulong. Sa katunayan, dodoblihin ko ang alok ko. Sasagipin ko ang Velasquez Corporation mula sa pagkalugi. Isang kislap ng pagkagahaman ang rumehistro sa mukha ni Nestor. Talaga po, Mr. Sarmiento, maraming salamat. Pero pagpapatuloy ni Damon at ang salitang iyon ay nagpabigat muli sa hangin. May isang kondisyon. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Samantha na tahimik na nakatayo sa isang sulok, tila isang estatwa. Ang pakakasalan ko ay siya. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod bago ito sinira ng isang malakas na sigaw. Ano? Hindi maaari. Hiyaw ni Rina. Ang muka ay nagngangalit sa galit at hindi paniniwala. Daddy, that bitch. Ginayuman niya si Mr. Sarmiento. Malandi siya. Isang ahas. Tumahimik ka, Rina. Sigaw ni Nestor. Ngunit maging siya ay hindi makapaniwala. Mr. Sarmiento, baka nagkakamali po kayo. Si Samantha ay simple lang. Hindi siya sanay sa mundo ninyo. Si Rina ang mas bagay sa inyo. Ngumisi si Damon, isang ngising walang kagalakan. Hindi ako nagtatanong ng opinyon ninyo, Mr. Velasquez. I am stating my terms. Ang inaalok ko ay ang kaligtasan ng lahat ng pinaghirapan ninyo. Ang hinihingi ko kapalit ay ang kamay niya. Muling nagsalita si Rina, puno ng kamandag ang bawat salita. Hindi ako papayag. Ang babaeng yan ay isang kahihiyan. Isang anak sa labas na walang karapatang... Tama na. Ang sigaw ni Damon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang mabilis na hakbang, naroon na siya sa pagitan ni Rina at Samantha. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang kamay sa balikat ni Sam at marahan itong hinila sa kanyang likuran. Isang simpleng kilos, ngunit iyon ang pinakamatibay na pader na naramdaman ni Sam sa buong buhay niya. Tinitigan ni Damon si Rina, ang mga mata ay nagbabaga. Mula ngayon, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ang anumang paninira sa kanya ay paninira na rin sa akin. Subukan mong saktan siya ulit at sisiguraduhin kong hindi lang ang kumpanya ng ama mo ang babagsak, kundi pati na rin ang buong pagkatao mo. Walang nakapagsalita. Ang banta ay malinaw at nakakakilabot. Bumaling si Damon kay Nestor. So, ano ang desisyon ninyo, Mr. Velasquez? Ang kumpanya ninyo o ang pride ng paborito ninyong anak? Ilang sandali lang ang kinailangan ni Nestor. Sa pagitan ng pera at prinsipyo, palaging pera ang mananalo para sa kanya. Tumango siya, ang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Rina. Pumapayag po ako sa kondisyon ninyo. Hindi na pinansin ni Damon ang pamilyang nagkakagulo.
Humarap siya kay Samantha na nakatingin sa kanya ng may halong pagkalito, takot at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang itim na keycard. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Sam. Kasama nito ay isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na address. Penthouse unit, sa pangalan mo na. Ang boses niya ay mas mahinahon na ngayon para lang sa pandinig ni Sam. Wala kang utang na loob sa akin. Isa itong business deal. Pero ang pag-alis sa lugar na ito, desisyon mo yan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Sinusubukang iparating ang isang mensaheng hindi kayang bigkasin ng mga salita. Umalis ka sa impyernong ito. Hihintayin kita doon. Walang lingon-likod na tinalikuran ni Samantha ang kanyang pamilya. Ang bawat hakbang palayo sa silid na yon ay parang isang hakbang palayo sa impyernong kinagisnan niya. Hindi niya pinansin ang nagngingit-ngit na mukha ni Rina o ang gulat na ekspresyon sa mukha ng kanyang madrasta. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Damon Sarmiento, paulit-ulit sa kanyang isipan. Umalis ka sa impyernong ito. Hindi na siya nag-atubili pa. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Walang gaanong gamit doon. Kinuha niya ang isang lumang bag at inilagay ang iilang piraso ng damit na pag-aari niya. Ang huli niyang kinuha ay isang maliit at gasgas ng kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang nag-iisang larawan ng kanyang ina at isang kwintas na may pendant na hugis araw. Yun lang ang alaala at yaman na mayroon siya sa buong buhay niya. Niyakap niya ang kahon ng mahigpit. Ito ang kanyang lakas. Paglabas niya ng gate, hindi na siya lumingon pa. Sumakay siya ng taxi. Ibinigay ang address na nakasulat sa papel at sumandal sa bintana. Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan, pinagmasdan niya ang mga ilaw ng syudad na tila mga bituing nahulog sa lupa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Kalayaan. Ngunit kasama ng kalayaan ay ang takot. Sino ba talaga si Damon Sarmiento? Bakit siya nito tinutulungan? Isa lang ba siyang piyesa sa isang laro na hindi niya maintindihan? Nawala ang lahat ng kanyang tanong nang huminto ang taxi sa harap ng isang napakataas at eleganteng gusali. Ang labi pa lang ay mas malaki na sa buong sala ng mga Velasquez. Nanginginig ang mga kamay niya habang ginagamit ang keycard na ibinigay ni Damon sa elevator. Pagbukas ng pinto ng penthouse, napahinto ang kanyang paghinga. Ang buong unit ay napapalibutan ng floor-to-ceiling glass windows. Kitang-kita ang buong syudad ng Maynila na kumikinang sa gabi. Ang mga muebles ay moderno at mamahalin. Ang sahig ay sobrang kinis at ang carpet ay napakalambot sa kanyang mga paa. Ang espasyo ay napakalawak at napakatahimik. Dala ang kanyang munting bag para siyang isang langgam na naligaw sa palasyo. Pumasok siya sa master bedroom. Ang kama ay kasing laki ng dati niyang silid. Napaupo siya sa gilid nito, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng karangyaan na hindi niya kailanman pinangarap, humagulhol siya ng walang tunog. Umiyak siya para sa lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi at para sa hinaharap na hindi niya alam kung saan patungo. Nang mahimasmasan, kinuha niya ang kanyang cellphone. May ilang mensahe mula sa mga dati niyang katrabaho, ngunit isa lang ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang notification mula sa social media. Binuksan niya ito at ang kanyang mundo ay muling gumuho. Isang post mula kay Rina Velasquez. Isang magandang litrato nito na may caption, "Be careful of the snakes you welcome into your life. Some of them are just pretending to be pitiful when all they want is your gold. Feeling betrayed right now by my own sister." Sa ilalim nito, daan-daang komento. Grabe, ang kapal ng mukha. Kaya pala laging nakayuko. Nagpapakaawa effect. Ahas na gold digger. Yan ang hirap sa mga anak sa labas, desperada.
Naramdaman ni Sam na parang sinasakal siya. Ang mga salita ay mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Nanginginig niyang binitawan ang cellphone na parang napapaso. Ito pala ang plano ni Rina. Ang sirain siya sa mata ng lahat. Napatingin siya sa paligid ng penthouse. Ang ganda, ang gara. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na isa lang itong gintong hawla. Nakawala nga siya sa isang impyerno, ngunit ipinasok naman siya sa isa pa. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa sofa sa sala. Yakap-yakap ang kanyang bag, dala ng sobrang pagod at bigat ng dibdib. Nagising siya sa marang pag-amoy ng pagkain. Pagmulat niya ng mata, nakita niya si Damon Sarmiento. Nakatayo malapit sa kanya, hawak ang cellphone. Nakasuot pa rin ito ng suit, ngunit medyo magulo na ang buhok. Tila kagagaling lang nito sa kung saan. Hindi ito nagsalita. Hindi rin siya ngumiti. Nang makitang gising na siya, ibinaba nito ang tingin. Walang salitang iniwasan nito ang kanyang mga mata. Lumakad ito papalapit at maingat na ipinatong ang isang makapal na kumot sa kanyang mga binti. Pagkatapos, inilapag nito sa center table ang isang paper bag na naglalaman ng mainit na pagkain. Kumain ka. Yun lang ang sinabi nito. Ang boses ay pagod. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa isa pang silid, isinara ang pinto at iniwan siyang muling mag-isa. Nakatitig lang si Samantha sa kumot at sa pagkain. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi niya alam kung ito ba ay awa o obligasyon lang. Ngunit sa gabing iyon, ang simpleng kumot at mainit na pagkain ay parang isang balita na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Samantha Velasquez ba ito? Tanong ng isang boses ng matandang babae sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala. Opo. Sino po sila? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago bumigkas ang babae ng mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Alam ko ang sikreto ng nanay mo. Maagang nagising si Damon. Gawin na niya iyon. Bago pa man sumikat ang araw, nasa harap na siya ng kanyang laptop sa kanyang home office, sinusuri ang takbo ng stock market at ang mga balita sa negosyo. Ngunit ng umagang yon, ibang balita ang sumalubong sa kanya. Isang social media post mula kay Rina Velasquez. Habang binabasa niya ang caption at ang daan-daang komento sa ilalim nito na puno ng pang-aalipusta kay Samantha, naramdaman ni Damon ang isang pamilyar na kuryente ng galit na dumaloy sa kanyang mga ugat. Malamig, tahimik, ngunit mapanganib. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang marketing and PR department. Nate, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. May trabaho ako para sa'yo. May nakikita akong basura na kumakalat online. Pangalan, Rina Velasquez. Gusto kong mawala yan. Sir, you mean i-take down ang post? Hindi lang yon, sagot ni Damon. Gusto kong linisin mo ang internet. Gamitin mo lahat ng resources natin. I-counter ninyo ng positive articles tungkol sa foundation. Ilabas ninyo ang mga charity works ng Sarmiento Corp. Punuin ninyo ang social media ng mga bagay na may kwenta. At gusto kong malaman mo kung sino-sinong mga blogger at influencer ang binayaran para sirain ang pangalan ni Samantha Velasquez. I want it done in 1 hour. Yes, sir. Pagkababa ng telepono, napatiim ang kanyang bagang. Ito ang digmaang gusto ni Rina? Ibibigay niya ito sa kanya. Lumabas siya ng opisina at nakita niya si Samantha sa sala. Nakaupo sa sofa, tulala habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang pagkain na iniwan niya kagabi ay hindi pa rin halos nagagalaw. Nakita niya ang bakas ng mga tuyong luha sa pisngi nito. Isang inis ang unang naramdaman niya. Inis dahil sa kahinaan nito, sa pagpapaapekto sa mga salitang walang kwenta. Ngunit sa ilalim ng inis na yon,
mayroong isang bagay na mas malakas, isang pagnanasang protektahan ito. Magbihis ka. Utos niya. Mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Aalis tayo. Napalingon si Sam. Gulat. Saan po tayo pupunta? Basta. Magsuot ka ng kahit ano. Just be ready in 30 minutes. Dinala niya si Samantha sa isang high-end, exclusive na butik sa syudad. Isang lugar kung saan ang mga presyo ay katumbas na ng isang taong sahod ng karaniwang empleyado. Pumili ka, sabi ni Damon. Napatulala lang si Sam sa mga nagkikislapang bestida at sapatos. Sir, hindi ko po kailangan nito. Okay na po ako sa... Hindi kita tinatanong. Putol niya. Inuutusan kita. Mamayang gabi, may pupuntahan tayong charity ball. At hindi ka pupunta doon na mukhang kawawa. Ang mga salita ay matigas, ngunit ang intensyon ay iba. Gusto niyang bigyan ito ng baluti. Gusto niyang ipakita sa lahat na ang babaeng kasama niya ay hindi isang taong basta-basta na lang nila aapihin. Pumasok sila sa isang private fitting room. Pinakuha ni Damon ang stylist ng iba't ibang damit. Ngunit wala sa mga ito ang tila bumagay sa kanyang paningin. Sa huli, siya na mismo ang pumili. Isang simple ngunit eleganteng midnight blue na bestida. Isuot mo to. Nang lumabas si Samantha mula sa fitting room, suot ang bestida, napahinto si Damon sa paghinga. Ang damit ay perpektong yumakap sa katawan nito, pinalabas ang kulay ng balat nito at ang simple nitong ganda. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang babaeng basahan na inapi. Ang nakita niya ay isang babae, isang magandang babae. May isang hibla ng buhok na nahulog sa mukha nito. Itinaas ni Damon ang kanyang kamay at bago pa niya mapigilan ang sarili, marahan niyang inalis ang buhok na yon. Ang kanilang mga balat ay nagdikit sa loob lamang ng isang segundo, ngunit para itong 1,000 boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang sistema. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Umiwas siya ng tingin. Tila nag-init ang kanyang mga tainga. Bagay sa'yo, sabi niya, trying to sound casual. Nahihiyang napayuko si Sam. Salamat po. Habang nagbabayad, napansin niyang tahimik lang ito. Malayo ang tingin. Nababahala ka pa rin ba sa mga sinasabi nila online? Tanong niya habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan. Tumango si Sam. Hindi po maiwasan. Huminto si Damon. Hinarap niya ito. Tumingin ka sa akin, Sam. Nag-aalangang itinaas ni Sam ang kanyang tingin. May sasabihin ako sa'yo at gusto kong tandaan mo ito. Seryosong sabi ni Damon. Ang opinyon nila ay hindi ang katotohanan mo. Hayaan mong magsalita ang mga aso. Hayaan mong tumahol. Ang mahalaga ay kung ano ang alam mo tungkol sa sarili mo. Naiintindihan mo? Sa mga mata ni Sam, may nakita siyang bagong kislap, isang pagtataka, at marahil, isang pasasalamat. Tumango ito, isang maliit ngunit tapat na tango. Opo. Nang nasa sasakyan na sila, naalala ni Sam ang misteryosong tawag. Kinuwento niya ito kay Damon kasama ang pag-aalala sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala, sagot ni Damon. Ipapahanap ko kung sino yon. Isang pangako. At si Damon Sarmiento ay hindi bumibitaw sa isang pangako. Dumating sila sa charity ball. Gaya ng inaasahan, lahat ng mata ay nasa kanila. Ngunit ngayon, iba na ang mga tingin. Hindi na ito panghuhusga, kundi paghanga at pag-usisa. Si Samantha, sa kanyang eleganteng bestida at bagong found confidence, ay hindi na mukhang isang extra. Mukha siyang bida. Isang pakiramdam ng pride ang naramdaman ni Damon. Hinawakan niya ang kamay ni Sam at inilagay sa kanyang braso. Ngumiti ka lang, bulong niya. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sam. Isang ngiting nagpaliwanag sa buong paligid. Nasa gitna na sila ng pakikipag-usap sa ilang mga business associates nang biglang nagkaroon ng komosyon malapit sa entrance. At doon, pumasok si Rina. Nakasuot ng isang mapulang bestida, ang mukha ay puno ng determinasyon.
Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaki na mukhang pamilyar. Dire-diretsyong lumapit si Rina sa mga press people na naroon. Kinuha niya ang isang mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na sa abala, pero may mahalaga lang akong anunsyo." Sabi niya, ang boses ay puno ng drama. Tumingin siya ng diretso kay Sam. Isang malademonyong ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Gusto ko lang pong linawin ang mga maling akala. Hindi po gold digger ang kapatid ko. Dahil ang totoo, matagal na po siyang may minamahal." Itinaas niya ang kamay ng lalaking kasama niya. "Mga kaibigan, mga miyembro ng press, narito ang totoong nagmamay-ari sa puso ni Samantha." Para kay Samantha, ang mga sumunod na segundo ay tila bumagal. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap, nakakasilaw. Ang mga bulungan ay biglang lumakas, naging isang dagundong ng mga tanong at haka-haka. Ang lahat ng atensyon ay muling bumaling sa kanya, ngunit ngayon, ang mga tingin ay puno ng akusasyon. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Kilala niya ang lalaking kasama ni Rina, si Leo, isang delivery boy na madalas maghatid ng mga dokumento sa opisina ng kanyang ama. Minsan na siyang inalok nitong sumabay pa uwi, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Iyon lang, wala nang iba. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang bulong. Si Rina, na nagagalak sa eksenang kanyang nilikha, ay nagpatuloy sa kanyang pag-arte. "Tingnan ninyo, hindi ba sila bagay? Si Leo, isang simpleng tao, at si Samantha, isang simpleng babae. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tulad ng iba dyan na kumakapit lang sa mga mayayaman para umangat sa buhay." Lumapit si Leo kay Sam, sumusunod sa script na ibinigay sa kanya. "Sam, sabihin mo na sa kanila ang totoo. Huwag ka nang matakot kay Mr. Sarmiento. Handa akong ipaglaban ka." Ang buong sitwasyon ay isang perpektong bitag. Kung itatanggi niya, lalabas siyang sinungaling at masamang tao. Kung mananahimik siya, lalabas na totoo ang paratang. Naramdaman ni Sam ang unti-unting paghigpit ng hawak ni Damon sa kanyang braso. Inaasahan niyang makakakita siya ng galit o pagdududa sa mga mata nito kapag lumingon siya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang nakita niya ay isang nakakakilabot na kalamigan. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Hindi tumingin si Damon sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Rina na tila ba isang langgam na malapit na niyang durugin. "Nate," sabi lang niya sa kanyang earpiece na konektado sa kanyang security head. "I-play mo na." At sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng stage na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng charity ay biglang umilaw. Nagulat ang lahat nang lumabas sa screen ang isang video. Isang CCTV footage. Kuha ito sa isang coffee shop kaninang umaga lang. Sa video, malinaw na inaabutan ni Rina ng isang makapal na sobre ng pera si Leo habang may sinasabing mga instruksyon. Ang video ay walang audio, ngunit ang mga kilos ay sapat na para maintindihan ng lahat ang nangyayari. Natahimik ang buong hall. Si Rina, na kanina lang ay matagumpay, ay napanganga. Namutla siya na parang isang multo. Maging si Leo ay nataranta at napaatras. Paano? Hindi siya pinansin ni Damon. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang host na natulala. "Magandang gabi," sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Kalmado, makapangyarihan. Patawad sa naging abala. Tila may isang taong naligaw at nagkamali ng entabladong aakyatan para sa kanyang audition. Isang alon ng tawanan ang maririnig. Ang kahihiyan ni Rina ay naging isang pampublikong palabas. Para maging malinaw sa lahat, pagpapatuloy ni Damon, ang kanyang tingin ay bumaling kay Samantha. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Ang babaeng ito,
Si Samantha Velasquez ay hindi lang basta bisita ko ngayong gabi. Naglakad siya papalapit kay Sam. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Isang kilos na nagpatahimik sa lahat. She is my fiancé. At sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng mga kumikislap na kamera, at sa harap ng nagngingit-ngit na sirena, dahan-dahang inilapit ni Damon ang kanyang mukha at idinampi ang isang magaan, ngunit puno ng kahulugang halik sa noo ni Samantha. Hindi ito isang halik ng pagnanasa. Isa itong selyo, isang deklarasyon, isang pangako. Siya ang aking reyna, deklara niya sa mikropono. Ang bulungan ay napalitan ng palakpakan. Ang kahihiyan ay napalitan ng tagumpay. Iniwan ni na Damon at Samantha si Rina na nakatayo roon, dinudurog ng sarili nitong kasamaan. Nang makauwi sila sa penthouse, ang adrenaline ay unti-unti nang nawala. Tanging ang katahimikan at ang mabilis na tibok ng puso ni Sam ang natira. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. "Salamat," sabi niya kay Damon. Ang boses ay halos isang pabulong. Hindi sumagot si Damon. Dumiretso ito sa minibar at nagsalin ng alak sa isang baso. Tila malalim ang iniisip. Habang nag-aayos si Sam ng ilang gamit na dinala ni Damon mula sa mansyon para sa kanya, isang lumang kahon na pag-aari ni Damon ang aksidenteng nahulog mula sa isang mesa. Kumalat ang laman nito sa sahig, ilang mga lumang dokumento, isang relo, at isang maliit na album ng litrato. "Naku, sorry po." Agad na pinulot ni Sam ang mga gamit. Habang inaayos niya ang mga nahulog na litrato, isang larawan ang kumuha ng kanyang pansin. Kupas na ito at medyo luma, ngunit ang mga ngiti ng dalawang babae dito ay malinaw pa rin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, narinig ni Damon ang panginginig sa boses ni Sam. Lumapit siya, nagtataka. "Anong problema?" Ipinakita ni Sam ang litrato. "Ang nanay ko." Turo niya sa isang babae sa litrato. "Ito ang nanay ko. Paano kayo nagkaroon ng litrato niya?" Kinuha ni Damon ang litrato. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Itinuro niya ang pangalawang babae sa litrato. Isang babaeng may mga matang kamukhang kamukha niya. "At ang babaeng yan," sabi niya, ang boses ay tila nanggagaling sa malayo, "ay ang nanay ko." Natigilan si Samantha. Ang dalawang babae sa litrato, ang kanyang ina at ang ina ni Damon ay magkatabi, magkaakbay at nakangiti na parang matalik na magkaibigan. Kinapa ni Damon ang likod ng litrato at doon, sa sulok, mayroong isang sulat kamay na halos hindi na mabasa dahil sa katagalan. Nakatitig lang si Damon sa litrato. Ang mga salitang nakasulat sa likod nito ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang pagkatao. Magkaibigan magpakailanman, anuman ang mangyari. Ang kanyang ina, si Eliza Sarmiento, ay isang babaeng bibihira niyang marinig na magkwento tungkol sa nakaraan. Ang alam lang niya ay ang sakit at pagtatakwil na dinanas nito sa kamay ng kanyang ama. Ngunit ang litratong ito ay isang bintana sa isang buhay na hindi niya alam na umiral. Isang buhay kung saan ang kanyang ina ay may kaibigan. Isang kaibigan na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay ina rin pala ni Samantha. Paanong nangyari to? Halos pabulong na tanong ni Samantha. Ang mga mata ay hindi maalis sa larawan. Hindi ko alam. Wala siyang nabanggit sa akin na may kaibigan siyang ganito. Nawala ang lahat ng galit at lamig sa sistema ni Damon. Ang natira ay isang matinding pag-usisa at isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam ng koneksyon kay Samantha na mas malalim pa sa kanilang kasunduan. Hindi na ito tungkol sa awa. Hindi na ito tungkol sa pagka-guilty. Tila ba ang kanilang mga landas ay itinakda ng mag-cruise bago pa man sila ipanganak? Hindi ko rin alam. Mahinang sagot ni Damon. Ibinalik niya ang tingin kay Sam at sa unang pagkakataon
Ang tiningnan niya ay hindi ang babaeng kanyang binili o ang babaeng kailangan niyang protektahan. Ang nakita niya ay isang kapwa-ulila, isang kasama sa isang misteryong kailangan nilang parehong lutasin. Kinabukasan, ibang Damon ang kumilos. Ang kanyang karaniwang focus sa negosyo ay napalitan ng isang bagong misyon. "Miguel," sabi niya sa telepono, sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang private investigator at kanang kamay. "May ipapahanap ako sa'yo. Lahat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria Velasquez. At gusto kong malaman ang koneksyon niya sa nanay ko, si Elisa Sarmiento, noong mga panahong hindi pa nila kami isinisilang." Habang naghihintay ng resulta ng investigasyon, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan nila ni Samantha. Hindi na ito ang dating awkward na katahimikan. Ngayon, meron na itong bigat at kahulugan. Para silang 2 taong naglalakad sa isang madilim na kwarto, parehong naghahanap ng switch ng ilaw. Nang gabing iyon, hindi sila lumabas. Nag-order lang si Damon ng pagkain. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakaupo sa balkonahe, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. "Ano ang natatandaan mo sa nanay mo?" biglang tanong ni Damon. Napangiti si Sam, isang mapait na ngiti. "Mabait siya at matapang. Kahit anong hirap ng buhay, lagi siyang nakangiti. Laging niyang sinasabi sa akin na ang pinakamahalagang yaman ay ang puso na marunong magmahal at magpatawad." Tumingin siya kay Damon. "Ang sayo?" Huminga ng malalim si Damon. Bihira siyang magsalita tungkol sa kanyang ina. Ngunit sa harap ni Sam, parang mas madaling ilabas ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. "Malungkot siya. Palagi. Mula nang iwan kami ng lalaking yon, parang may parte sa kanya na namatay na. She was a strong woman. She provided for me. She taught me everything I know. Pero sa mga mata niya, laging may kulang." Sa unang pagkakataon, nag-usap sila hindi bilang isang bilyonaryo at isang babaeng may utang. Nag-usap sila bilang 2 anak na nangungulila sa kanilang mga ina. Naramdaman ni Samantha ang bigat sa boses ni Damon, ang sakit na pilit nitong tinatago sa likod ng isang malamig na maskara. At naramdaman din ni Damon ang tibay ng loob ni Sam, isang katatagang hinubog ng pagsubok. Kinabukasan dumating ang tawag mula kay Miguel. "Sir, may nalaman na ako at hindi ka maniniwala dito." Pumasok si Damon sa kanyang opisina at isinara ang pinto. "What is it?" Si Nestor Velasquez, ang ama ni Samantha. Bago pa niya itayo ang sarili niyang kumpanya, nagtrabaho siya bilang isang junior accountant sa isang maliit na kumpanyang pag-aari ng mga magulang ni Maria, ang nanay ni Sam, napatiimang bagang ni Damon. "Go on." "At base sa mga lumang records, sir, may isang insidente ng pagnanakaw. Isang maliit na halaga lang, pero hindi na natuloy ang investigasyon dahil biglang namatay si Maria sa isang aksidente. At ilang linggo lang matapos yon, nag-resign si Nestor at nagsimulang itayo ang Velasquez Corporation gamit ang isang misteryosong puhunan." Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa isip ni Damon at ang nabubuong larawan ay pangit at madilim. Ang pag-abandona ni Nestor sa ina ni Sam ay hindi lang dahil sa pera ng kanyang napangasawa. Mayroon itong mas malalim at mas maruming dahilan. Lumabas siya ng opisina, ang mukha ay seryoso. Nakita niya si Sam na nagdidilig ng mga halaman sa balkonahe. Lumapit siya. "Sam," sabi niya. Ang boses ay may bagong determinasyon. Napalingon ito. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga iyon. "May nalaman ako tungkol sa tatay mo at tungkol sa kung paano niya iniwan ang nanay mo." Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang paghahanda. "Hindi ito magiging madali," sabi ni Damon. "Pero ipinapangako ko sa iyo, hahanapin natin ang hustisya
para sa kanila. Tumingin siya sa kanilang mga kamay na maghawak para sa atin. Samantala, sa kabilang parte ng syudad, isang desperadong Rina Velasquez ang nakikipagkita sa isang taong kinamumuhian din si Damon Sarmiento. Si Marco, ang kanyang pinsan at karibal sa Sarmiento Corporation. Nakaupo si Rina sa harap ni Marco sa isang mamahaling restaurant. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang kahihiyan, ipinahiya niya ako sa buong mundo. Ngumisi si Marco. Anong ine-expect mo? Si Damon yan. He never plays fair. He always wins. Kaya kailangan kita, sabi ni Rina. Ang boses ay puno ng lason. May alam akong paraan para sirain siya. Pero kailangan nating unahin ang kahinaan niya. At sino yon? Sino pa ba? Ang pulubi niyang fiancé, si Samantha. Tumingin si Rina kay Marco. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isip. Tulungan mo akong sirain si Sam at tutulungan kitang makuha ang kumpanya ni Damon. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng email. Isang umaga, habang nagbabasa ng balita sa kanyang tablet, nakatanggap si Samantha ng isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, para sa'yo, mula sa isang kaibigan ni Maria. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Maria, ang pangalan ng kanyang ina. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang email. Wala itong laman kundi isang pangungusap. Ang mga sagot na hinahanap mo ay nandito. Sa ilalim nito ay isang link. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang link. Ngunit sa halip na isang dokumento, isang blangkong pahina lang ang lumabas bago ito biglang nagsara. Inulit niya, ngunit wala pa ring nangyari. Naisip niyang baka sira lang ang link o isang maling email. Hindi niya alam. Sa simpleng pag-click na yon, isang virus, isang keylogger at spyware ang maingat na itinanim sa kanyang tablet. Nagbibigay daan kina Rina at Marco na makita at kontrolin ang lahat ng laman nito. Ilang araw ang lumipas. Ang relasyon ni Sam at Damon ay unti-unting lumalalim. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa kontrata. Nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap, sa mga takot, at sa nakaraan na patuloy na humahabol sa kanila. Isang gabi, habang nanonood ng isang lumang pelikula, hindi na malayang nakatulog si Sam sa balikat ni Damon. Sa halip na gisingin ito, hinayaan lang niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Damon ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit ang kapayapaang yun ay isang ilusyon. Sa Sarmiento Corporation, nagpatawag si Marco ng isang emergency board meeting. Lahat ng miyembro ng board ay naroon, maging si Damon na walang kaalam-alam sa agenda. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Simula ni Marco, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. May isang napakasensitibong bagay tayong kailangang pag-usapan. Isang bagay na may kinalaman sa seguridad ng ating kumpanya. Ipinakita ni Marco sa malaking screen ang isang serye ng mga dokumento, mga blueprints ng isang top secret project, mga financial projections na confidential. At ang pinakamatindi sa lahat, isang kopya ng mga dokumentong ito na ipinadala sa email ng kanilang pinakamalaking karibal sa industriya. May isang traidor sa kumpanyang ito, deklara ni Marco. At ang traidor na yon ay malapit sa ating CEO. Isang larawan ni Samantha ang lumabas sa screen. Si Samantha Velasquez, ang fiancé ng ating CEO. Isang kaguluhan ang sumabog sa boardroom. Tumingin si Damon kay Marco. Ang mga mata ay nanlilisik. Anong kalokohan ito, Marco? Hindi ito kalokohan, pinsan. Sagot ni Marco. Puno ng pagkasuklam. Ang mga dokumentong ito ay na-trace pabalik sa isang IP address. Ang IP address ng penthouse mo. At mas malala pa, may natuklasan ng aming accounting department. Isang bank statement ang sumunod na lumabas sa screen. Isang offshore account sa ilalim ng pangalang S. Velasquez. At sa account na yon, isang deposito na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Idineposito
2 araw na ang nakalipas ng kumpanyang karibal nila. Ang lahat ng ebidensya ay perpektong magkakadugtong. Isang airtight na kaso ng corporate espionage. Natahimik si Damon. Ang kanyang isip ay naglalaban. Alam niyang may kakayahang gawin ito si Marco. Ngunit ang mga ebidensya, napakalinis, napakakumbinsi. Pag-uwi niya sa penthouse ng gabing iyon, nadatnan niya si Sam na masayang naghahanda ng hapunan. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting noon lang niya nakita. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan. Ngunit ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita nito ang seryosong mukha ni Damon. Damon, may problema ba? Hindi siya sumagot. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Ang laman, mga kopya ng ebidensyang ipinakita ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Sam habang tinitingnan ang mga papel. Ano to? Bank account? Hindi sa akin to. At itong mga dokumento, hindi ko alam ang mga to. Tumingin si Damon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Sam. Isang bagyo ng pagdududa, sakit, at pagkalito. Gusto niyang maniwala sa kanya. Buong puso niyang gustong maniwala. Ngunit ang laso ng ebidensya ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang sistema. Nasaan ka noong Lunes ng hapon? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Nasa bahay lang. Dito lang sa penthouse. Nagbasa, nanood ng TV. May nakausap ka ba? May pinuntahan? Umiling si Sam. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala. Damon, ano bang nangyayari? Bakit mo ako tinatanong ng ganito? Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang babaeng nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso. Ang babaeng unti-unti niyang pinagkakatiwalaan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sam, sabi niya. Ang boses ay bahagyang pumiyok. May kinalaman ka ba dito? Ang tanong na yon ay parang isang punyal na direktang itinarak sa puso ni Samantha. Hindi ang mga paratang, hindi ang mga dokumento, kundi ang pagdududa sa mga mata ng nag-iisang taong inakala niyang kakampi niya. Iyon ang pinakamasakit. Naramdaman niyang gumuho ang buong mundo niya. Ang tiwalang sinimulan niyang buuin ay biglang naging abo. Hindi siya sumagot. Hinayaan lang niya ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Isang tahimik na pag-iyak na puno ng sakit at pagkabigo. Dahan-dahan siyang tumalikod. Naglakad siya papunta sa kwarto. Kinuha ang kanyang lumang bag at inilagay ang iilang damit niya. Pagbalik niya sa sala, hinubad niya ang kwintas na hugis araw na bigay ng kanyang ina at ipinatong ito sa mesa, sa tabi ng folder. Pagkatapos, tumingin siya kay Damon sa huling pagkakataon. Inakala ko, iba ka, sabi niya, bago tuluyang tumalikod at lumabas ng pinto patungo sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Naiwang nakatayo si Damon tulala. Nang makita niya ang pamilyar na kwintas sa mesa, ang kaparehong kwintas sa leeg ng ina ni Sam sa litrato, doon niya naintindihan. Isang bitag. Ito ay isang bitag. Sam! Sigaw niya. Tumakbo siya palabas, ngunit huli na ang lahat. Tanging ang malamig na hangin at ang walang katapusang buhos ng ulan ang kanyang naabutan. Wala na si Samantha. Sa ibabaw ng center table, sa tabi ng kwintas, may isang bagay pa siyang naiwan. Ang engagement ring na ibinigay niya. Nawala na siya. At kasalanan niya ang lahat. Ang penthouse ay hindi kailanman naging ganito katahimik at malamig para kay Damon. Ang bawat sulok ng malawak na espasyo ay sumisigaw ng isang pangalan. Samantha. Ang halimuyak ng niluto nitong hapunan ay nanunuot pa rin sa hangin. Isang malungkot na paalala ng kaligayahang winasak niya. Naupo siya sa sofa. Ang tingin ay blanko. Kinuha niya ang engagement ring na iniwan ni Sam. Kumislap ito sa ilalim ng dim light. Isang simbolo ng isang pangakong sinira. Hindi ni Sam, kundi niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sam, may kinalaman ka ba dito? Ang mga salitang binitawan niya
ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Bawat ulit ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Paano niya nagawang pagdudahan ito? Ang babaeng may pinakamalinis na mga matang nakita niya. Ang babaeng nakitaan niya ng sarili niyang sakit. Ang pagsisisi ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Ngunit sa ilalim ng pagsisisi, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy ng galit. Galit hindi kay Sam, kundi sa sarili niya at sa mga taong gumawa nito sa kanila. Hindi ito magtatapos dito, bulong niya sa kawalan. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Tinawagan niya ang kanyang pinakamagaling na cybersecurity team. Gusto kong suriin ninyo ang lahat. Bawat email, bawat log, bawat digital footprint sa penthouse sa loob ng huling 2 linggo. Hanapin ninyo ang butas. Alam kong mayroon. Habang nagtatrabaho ang kanyang team, pinanood niyang muli ang CCTV footage ng buong gusali. Paulit-ulit. Hinahanap ang kahit anong maliit na detalye at doon niya nakita. Isang delivery man na pumasok sa gusali noong Lunes ng umaga. May dalang isang maliit na package na hindi naman in-order ng kahit sino sa unit niya. Ang mukha ng lalaki? Pamilyar. Ito ang kaparehong lalaki na kasama ni Rina sa charity ball. Si Leo. Samantala, sa isang malayong probinsya, sumilong si Samantha sa bahay ng isang matandang babae. Si Aling Nena, ang dating kasambahay ng kanyang ina, at ang babaeng tumawag sa kanya noon. Magdamag siyang umiyak sa bisig ng matanda. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang pagtataksil, ang pagdududa ni Damon. "Huminahon ka, iha," sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mga tunay na pag-ibig, sinusubok talaga ng tadhana. Kinabukasan tumigil na sa pag-iyak si Sam. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit napalitan na ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Hindi siya habang buhay na magiging biktima. Hindi na niya hahayaang may umapak pa sa kanyang pagkatao. "Aling Nena," sabi niya, "yung tawag ninyo sa akin noon, tungkol sa sikreto ng nanay ko, ano po iyon?" Ngumiti ang matanda, isang malungkot na ngiti. Kinuha nito ang isang lumang baul. Mula sa loob, inilabas nito ang isang makapal at medyo lumanang kwaderno. "Hindi ko ito masasabi sa'yo, pero maipapabasa ko. Ang diary ng nanay mo." Nanginginig ang mga kamay ni Sam habang tinatanggap ang diary. Sa unang pagkakataon, mayroon siyang isang piraso ng kanyang ina na higit pa sa isang litrato. Sa Maynila, dumating ang resulta mula sa security team ni Damon. "Sir, tama po kayo. May nakita kami," sabi ng team leader. "Isang email. Naglalaman ito ng isang sophisticated na spyware at na-trace namin ang pinagmulan ng email sa isang server na nakalink sa isang holding company, isang kumpanyang pag-aari ni Marco Sarmiento." Kasabay nito, pumasok si Miguel. "Sir, nahanap ko na si Leo at handa na siyang magsalita kapalit ng proteksyon." Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa kamay na ni Damon. Ang plano ni Narina at Marco ay malinaw na sa kanya. Ang kanilang kasakiman, ang kanilang kalupitan. Tumingin siya sa litrato ni Samantha sa kanyang telepono. Ang nangiti nito nung nasa butik sila. "Babawiin kita, Sam," bulong niya, isang panunumpa. "At pagbabayarin ko silang lahat." Bumalik si Sam sa pagbabasa ng diary. Ang bawat pahina ay naglalaman ng pag-ibig, pag-asa, at sakit ng kanyang ina. At sa isang pahina, malapit sa dulo, isinulat nito ang tungkol sa isang lalaking pinagkakatiwalaan niya sa kanilang maliit na kumpanya. Isang lalaking nagngangalang Nestor. May nawawalang pera sa kumpanya. Maliit lang na halaga. Ngunit ang masakit, ang lahat ay nagtuturo sa kanya. Kay Nestor, ang lalaking minamahal ko. Hindi ko kayang maniwala. Hindi ko kayang isumbong. Paano ko sasabihin kay Itay at Inay? Paano nabitawan ni Sam ang diary, ang kanyang ama? Hindi lang siya iniwan, ninakawan din niya ang kanyang ina.
Ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho sa katotohanan yon. Biglang tumunog ang telepono ni Damon, ang kanyang executive assistant. "Sir, nagpatawag po ng bigla ang stockholders meeting si Mr. Marco para bukas ng umaga. Ang agenda po, ang pagpapatalsik sa inyo bilang CEO." Kasabay nito, isang text message ang natanggap ni Sam mula kay Aling Nena. "Iha, may mga lalaking nagtatanong tungkol sa'yo dito. Mga tauhan daw ni Mr. Sarmiento. Umuwi ka na. Tila hinahanap ka na ng tadhana mo." Hawak ni Damon ang ebidensya. Hawak ni Sam ang katotohanan. Ang entablado para sa huling pagtutuos ay nakahanda na. Ang boardroom ng Sarmiento Corporation ay puno ng tensyon. Ang mga stockholders at miyembro ng board ay nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, naghihintay sa magaganap na pagtutuos. Sa harap, nakatayo si Marco Sarmiento. Ang kanyang mukha ay naglalaro sa pagitan ng pekeng pag-aalala at hindi maitagong tagumpay. Sa tabi niya, si Rina Velasquez, nakaupo na parang isang reyna, nagagalak sa nalalapit na pagbagsak ng 2 taong kinamumuhuian niya. Si Damon ay wala pa. "Gaya ng ipinakita namin sa inyo," panimula ni Marco, "ang kumpanya ay nasa matinding panganib dahil sa kapabayaan at personal na kompromiso ng ating kasalukuyang CEO. Ang kanyang pagtitiwala sa isang corporate spy ay naglagay sa ating lahat sa alanganin." Tumayo si Rina, handa sa kanyang parte sa dula. "Bilang isang Velasquez," sabi niya, "ang boses ay nanginginig sa pekeng emosyon. Ako po mismo ang humihingi ng tawad. Hindi ko po inakala na ang sarili kong kapatid, si Samantha, ay magagawa kaming traidorin ng ganito. Nasaktan po ako. Nasaktan po kaming lahat." Maraming stockholder ang tumango, nadadala sa kanyang pag-arte. Ang boto para patalsikin si Damon ay tila sigurado na. Kaya naman hinihiling namin ang inyong suporta. Hindi pa ata tapos ang palabas. Isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na kalmado, malamig, at puno ng awtoridad. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinto. At doon, nakatayo si Damon Sarmiento. Nakasuot ng isang madilim na suit, ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Naglakad siya papasok, hindi nag-iisa. Sa likod niya ay ang kanyang security head na si Miguel. At sa likod nito ay si Leo, ang delivery boy, na nanginginig sa takot. Namutla si Rina at Marco. "Anong ibig sabihin nito, Damon?" Galit na tanong ni Marco. "Wala ka ng karapatan dito." Hindi siya pinansin ni Damon. Dumiretso siya sa harap. "Bago kayo magbigay ng inyong hatol," sabi niya sa lahat, "baka gusto ninyo munang pakinggan ang isang kwento." Ikinumpas niya ang kamay kay Miguel. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid mula sa mga speaker. Boses ni Leo. "Binayaran po ako ni Miss Rina Velasquez at ni Sir Marco Sarmiento. Inutusan po nila akong i-deliver ang package na naglalaman ng device para ma-access ang tablet ni Miss Samantha. Sila rin po ang gumawa ng pekeng bank account." Isang malakas na bulungan ang pumuno sa boardroom. Napasigaw si Rina. "Sinungaling! Binayaran niya ni Damon." "Talaga ba?" tanong ni Damon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Kung ganoon, baka gusto mo ring ipaliwanag ito." Isang video ang lumabas sa screen. Isang malinaw na recording ng pag-uusap ni Rina at Marco sa restaurant. "Marco, tulungan mo akong sirain si Sam at tutulungan kitang makuha ang kumpanya ni Damon." Ang lahat ay natahimik. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang maskara ni Rina at Marco ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang kasuklam-suklam nilang mga mukha. "Security! Get them out of here!" utos ni Damon. Habang kinakaladkad palabas sina Marco at Rina, hindi pa rin tumigil sa pagwawala ang huli. Ngunit hindi pa tapos si Damon. Muli siyang humarap sa lahat. "May isa pa kayong dapat malaman. Ang dahilan kung bakit napakadali para sa akin na pagdudahan si Samantha. Ito ay dahil
Tulad niya, ako rin ay lumaki sa anino ng panghuhusga. Tulad niya, ako rin ay isang anak sa labas. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig. Ang ina ko ay itinakwil ang sarili niyang pamilya. Namatay siyang mag-isa, dala ang sakit ng pag-iwan, at ang kwentong iyon ay halos kapareho ng kwento ng ina ni Samantha, si Maria. Tumingin siya sa isang sulok ng silid kung saan nakatayo ang matandang si Nestor Velasquez na namumutla na rin. Isang babaeng hindi lang iniwan ng lalaking minahal niya, kundi ninakawan pa. Hindi totoo yan, sigaw ni Nestor. Hindi ba? Tanong ni Damon. Ang kanyang tingin ay lumipat sa pinto ng boardroom na dahan-dahang bumukas at mula roon, pumasok si Samantha. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang babaeng takot. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang kanyang paglakad ay may bigat ng katotohanan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang diary ng kanyang ina. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang katahimikan ay halos nakabibihingi. Naglakad siya, nilagpasan si Damon at huminto sa harap ng kanyang ama. Ang mga miyembro ng board, ang mga stockholder, ang buong mundo nila ay nakatingin. Tumingin si Samantha ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ang mga matang minsan niyang hinangaan. Ang mga matang minsan niyang inasam na tumingin sa kanya ng may pagmamahal. Binuksan niya ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid, isang tanong na matagal nang dapat itanong. Itay, may gusto lang po akong itanong. Lahat ng paghinga sa silid ay tila tumigil. Naghihintay sa sasabihin ni Samantha. Nakatitig siya sa kanyang ama, hindi nang may galit, kundi nang may isang malalim na kalungkutan. Itay, pag-ulit niya, ang kanyang boses ay malinaw. Totoo po ba? Totoo po bang hindi niyo lang iniwan si Inay, kundi ninakawan niyo rin siya? Napayuko si Nestor Velasquez. Ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat sa isang iglap. Ang kanyang pagiging arogante, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay naglaho. Sa harap ng kanyang anak na babae, na buong buhay niyang pinabayaan, siya ay naging isang kaawa-awang matanda. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Hindi umiyak si Samantha. Sa halip, binuksan niya ang diary ng kanyang ina. Hindi po ako galit, sabi niya, habang marahang binabasa ang isang pahina. Mahal ko si Nestor. Basa niya sa sulat ng kanyang ina. At kahit ano pa ang pagkakamaling nagawa niya, pinapatawad ko na siya. Ang pagpapatawad, iyon lang ang tanging paraan para maging malaya. Itinaas ni Samantha ang kanyang tingin mula sa diary at tumingin sa kanyang ama, na ngayon ay lumuluhana. Matagal na po kayong pinatawad ni Inay, Itay, sabi niya. At ngayon, ako naman. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ang nanginginig na katawan ng kanyang ama. Hindi ito isang yakap ng pagmamahal ng isang anak, kundi isang yakap ng pagpapalaya. Pagpapalaya sa sarili niya mula sa galit at pagpapalaya sa kanyang ama mula sa nakaraan. Sa isang sulok, nakatayo si Damon, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Ang lakas ng loob ni Samantha na magpatawad sa kabila ng lahat ng sakit. Iyon ang tunay na nagpatibok ng kanyang puso. Ito ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang mga sumunod na araw ay mabilis na lumipas. Si Marco Sarmiento ay tinanggal sa kumpanya at naharap sa mga kasong kriminal. Si Reyna, dahil sa iskandalo, ay tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kaibigan at nawala sa social scene. At si Nestor, dala ng kahihiyan at pagkalugi, ay ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian at nagpa siya na mamuhay ng simple sa probinsya. Bago ito umalis, kinausap niya si Sam sa huling pagkakataon. Patawarin mo ako, anak. Ngumiti si Sam. Ang kapatawaran, yan ang tunay na kayamanan, Itay.
Maging masaya po kayo. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Damon sa dalampasigan, huminto ito. Sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, humarap ito sa kanya. Sam, simula niya, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Sam mula sa kanya. Noong una kitang makita, ang nakita ko lang ay isang salamin na nakaraan ko. Isang taong kailangan ng tulong. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Pero habang tumatagal, ang nakikita ko na ay ang hinaharap ko, ang lakas mo, ang puso mo. Binago mo ako. Tinuruan mo ako kung paano muling magtiwala at magmahal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang engagement ring na minsan nang isinuko ni Sam. Hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa utang, at lalong hindi dahil sa nakaraan ng mga magulang natin. Sabi niya, ang mga mata ay nangingilid sa luha. Mahal kita, Sam. Mahal kita dahil ikaw, si Samantha. Pakasalan mo ako. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Samantha. Oo, bulong niya. Oo, Damon. Pakakasalan kita. Isinuot ni Damon ang singsing sa kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, perpekto na ang sukat nito. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit taimtim, dinaluhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Kasama si Aling Nena. Walang media, walang karangyaan. Tanging dalawang pusong minsan nang nawasak ngunit muling nabuo dahil sa pag-ibig. Makalipas ang isang taon, tinupad nila ang isang pangako. Nakatayo sila sa harap ng isang bagong gusali. Sa itaas nito ay isang pangalan, The Eliza and Maria Foundation for Children. Isang tahanan para sa mga batang ulila at inabandona, mga batang tulad nila noon. Habang pinapanood nila ang mga batang masayang naglalaro sa hardin, hinawakan ni Damon ang kamay ni Sam na ngayon ay may daladalang isang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Nagawa natin, bulong ni Sam. Ngumiti si Damon at hinalikan ang kanyang noo. Sinimulan pa lang natin. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa kasal. Ito ay nagsimula sa isang pangako na ang bawat sakit mula sa kahapon ay maaring maging lakas para sa paghilom ng kinabukasan. At sa mundong puno ng pansamantalang yaman, natagpuan nila ang isa't isa, ang kanilang tunay at walang hanggang kayamanan.